considering the holiness of our Creator, and considering all the iniquities in us, we are altogether unprofitable. Wala namang worthy, wala sa ating karapat-dapat kung pag-uusapan general na kondisyon ng buong sangkatauhan. Lahat kasi ng tao, victims of sin, victims of deceit. Kaya ang sabi dun sa 3 ng Roma, versikulo 12, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. General speaking, halos lahat ng sangkatauhan. Ilang lahat nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. We have lost our worth. As I'm not saying English, they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no. Not one, they are together become unprofitable. Not worthy in the sight of God, because considering the holiness of our Creator, and considering all the iniquities in us, we are altogether unprofitable. Tayo'y magkakasamang nawalan ng kahulugan, nawalan ng kasaysayan, nawalan ng valor. Pero ang Diyos naman ay Diyos na maawain. Pagka tayo ay nakita niya meron tayong pagnanasa, hindi man tayo karapat-dapat. Ang sabi sa Biblia, inaari niya tayong karapat-dapat. We are considered worthy. Binibigyan niya tayo ng halaga. Pero pang sa ating sarili lang, wala naman tayo talagang kwenta eh. Walang sino man sa atin makakapagmalaki na tayo eh. Maayos. Wala tayong ginagawang kasalanan, wala tayong mali. Walang makakapagmalaki nun. Kasi lahat ng tao nagkakasala. Ecclesiastes 7:20. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Gumagawa ka na nga ng mabuti, magkakasala ka pa eh. Kaya walang tao na perpektong wala nang magagawang mali, no? May taong perpekto pero perpekto na nakakagawa pa ng mali. Kaya ganun ang atin. At wala rin naman tayong kakayahan para tayo matuwid. Kapatid, basahin natin yung 10:23 ni Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad. Ang magtuwid ng kanyang mga hakbang, hindi natin kayang ituwid ang ating sarili. Para lang tayo matuwid, ang magtutuwid talaga sa atin ang Diyos. Basahin natin ang 16 ng Kawikaan, versikulo 9. Ang puso ng tao ay kumakata ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon, ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang, ayon yun ang dapat na maging pag-asa mo. Pwede or not, ang Diyos ang magtutuwid sa atin. Di natin kayang ituwid ang ating sarili. Ang kailangan lang natin munang gawin para ituwid tayo ng Diyos at gawin niya tayong mga makabuluhan. Yung nandun sa 4 ng Santiago, versikulo 7, pasakop nga kayo sa Diyos. Datapwat mag-isa lang sang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala, 10. Mga nagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon, at kanyang itataas kayo. Ayan, yan yung mga suggestion ng salita ng Diyos para tayo'y ituwid ng Diyos. So we need God. Ang kauna-unahang bagay na kailangan natin ay ang Diyos. Yung hindi kasi natin magagawa. May our own self magagawa ng Diyos sa atin. Yun kaya ang payo ko sa iyo, kapatid. Huwag mong isipin na parang hindi ka karapat-dapat. Hindi mo kaya. Talagang walang makakakaya?
Wala naman tayong masasabing karapat-dapat tayo. Magkakasama tayong nagkakasala ang mga tao. Pero ang unang gusto ng Diyos na gawin natin, pasakop ka sa Diyos, umasa ka sa magagawa ng Diyos. Nakagawa nga siya ng mga galaxies with billions of stars in each galaxy. Napakarami niyang pinagagawang mas mga dakilang bagay. Maliit lang tayo mga tao. Pero kung yung galaxy na kokontrol ng Diyos, yun ay ang liit mo lang lalo kang pwedeng makontrol. Kailangan lang by your own free will. Pasakop ka sa Diyos.